Oh, I'll miss you all. Parang mas ka-close ko pa ang mga from summer kaysa from regular semester. Mamimiss ko ang summer. What if isa pa? Isa pa ulit Flomek. Di ka para hindi na maminis. Ayaw. Uli, no? Napapalaki ba to? Full screen na yan. Yan, kita po ba from both sides? Pa-heart naman. Ayun, thank you so much. Okay, so I think we can start na ba? 20 at 48. Magre-record naman ng iba, no? BODs, please record po para doon sa ibang hindi makaka-attend. Ha? Alright, so we are now going to discuss our module number 5, which is pipe flow and losses, which is the last topic to be discussed here on our fluid mechanics this midterm semester. When fluid flows through pipes, energy is lost due to resistance and disruption in the flow. These losses affect the efficiency of the system and must be considered in their design. Losses are categorized in two major types: the major losses caused by friction along the pipe walls and the minor losses caused by the changes in the flow due to the fittings, bends, and other disturbances. So, let me first have a blank page po. Yan. So yesterday, we have discussed the Bernoulli's equation. So from our Bernoulli's equation, if you could remember, Bernoulli's equation, so meron tayong in different terms, in terms ng energy, in terms ng head, at in terms ng pressure. Let's focus in terms ng ating head po. Para madali kapag ang pinag-uusapan natin ay losses, kasi yung ating mga head loss formulas ay in terms ng head. Okay? So, sa head po natin, pag Bernoulli's equation, we have our velocity head 1 plus our elevation head 1 plus our potential head 1 is equal to our velocity head 1 plus our elevation head 1 plus head 1 2 2 plus our pressure head 2. Sinabi rin ni Sir kahapon na tayo ay nagkakaroon nga po ng losses at si losses ay nilalagay natin dito sa ating point 2 to represent that it is also in the outside part or in the exit part of our system. Kung ating ilalagay into our equation, si HV1 natin, may formula tayo ng ating velocity head. Velocity head is equal to V squared all over 2G plus our elevation head, which is Z, plus our pressure head, which is pressure 1 all over our fish, is equal to velocity 2 squared all over 2G plus our elevation 2 plus our pressure 2 all over fish plus yung tinatawag nating head loss. Sir, saan po ba natin nakukuha yung ating head loss? So sa head loss po, kapag po tayo ay working on pipes, for example dito sa pipe, now, yung atin pong fluid na nagpo-flow, kung maaalala nyo yung tinanong ni Sir, saan ang pinakamabilis na velocity ng fluid flowing in the pipe? Kung naalala yung tanong na to ni Sir, may sumagot sa inyo, Sir, yung nadoon po sa gitna. Bakit? Kasi yung nasa gitna, they are not interacting with the surface of the pipe. While ito pong nasa gilid natin, meron po tayong interaction from the surface and the fluid, from the surface of the pipe and the fluid that is flowing. Ibig sabihin, kapag may interaction, meron doon tayong friction. Kapag may friction, meron tayo dong resistance. At itong resistance na to, ito yung nako-cause
ng ating tinatawag na loss. At yung loss daw po natin, our head loss is divided into two categories. First is what we call our major head loss, and the next one is our minor head loss. Pag sinabi po nating major losses or the major loss, ito po yung tinatawag nating frictional losses or the friction loss. Okay. Pag sinabi po nating major losses or the friction loss, this is the loss due to the interaction of the layer of fluid to the surface of the pipe. No, yung dinadaanan niya. Yung dinadaanan niya ba ay smooth surface, curved surface, rough surface, irregular surface? Doon nagkakaroon ng resistance or friction between the fluid layer and doon sa surface ng ating pipe. So major losses are the result of friction between the fluid and the interior surface of the pipe. No. So the friction slows down the flow and reduces the energy available for fluid movement. So hindi natin nakukuha yung 100% energy because meron nga tayong losses. At sir, paano po ba natin kinocompute yung ating tinatawag na major loss or the frictional loss? Again, the first type of loss natin is the major head loss or the major losses, also known as our friction loss. Si friction loss, dinedenote natin siya head F. No, to denote that it is the head loss due to friction. So HF. Okay? So frictional head loss natin, frictional loss is calculated using our Darcy-Weisbach equation. Again, si Darcy-Weisbach equation po, this is an equation that is obtained through multiple experiment at hindi katulad ng ating mga hydrostatic force na nakuha natin by derivation. Ibig sabihin, Darcy-Weisbach equation is an empirical formula. No, empirical formula. At ano po ba ang composition ng empirical formulang ito? Si Darcy-Weisbach equation po ay merong HF is equal to frictional head loss multiplied to length, multiplied to diameter, multiplied to velocity squared over 2g. Kung mapapansin, ano po kaya yung tinatawag nating velocity squared over 2g? Ano kaya yung velocity squared over 2g? Si velocity squared over 2g, kung mapapansin nyo, yan po yung ating... Ba't dinaga ng aking keyboard? Head potential, head energy. Okay, yung ating velocity head or yung ating kinetic energy head. Yung V squared over 2G. So kung mapapansin nyo, ang nadaglag lang dito ay itong si FL over D. Si FL over D, kapag po major head loss, sila po yung nagre-represent bilang proportionality constant K to represent the losses. At yung losses po natin ay doon lagi natin natatagpuan sa atin pong flow due to velocity. Kasi dahil dun sa motion, tsaka lang naman tayo nagkaka-losses. Dahil nga nagkakaroon tayo ng friction between the fluid and the surface. No? Si Darcy-Weisbach equation, meron, ano nga yung may isa pa dito eh. Bukod kay Darcy-Weisbach, may isa pa na calculation. Wait lang. Darcy-Weisbach. Hazen-Williams. Okay. So, meron din tayong tinatawag na Hazen-Williams equation din po. Nalagay ko ba dito yon? Hindi. Lalagay na lang ni sir. So, meron din po tayong Hazen-Williams equation. Ano naman po si Hazen?
William equation. Si Hazen-William equation naman po, binabaliktad lang ito kung nasaan yung 2. No? So, kapag kay Hazen-William, F, L, D, 2V squared over G. But let me still confirm po. One moment. Parang iba ang gamit dito. Pero ang pinagkaiba lang naman po ni Darcy Weisbach at ni Hazen William ay yung ating gamit po ng ating friction factor. So let's first proceed with our Darcy Weisbach equation. No? Si Darcy Weisbach equation ay composed po ng ating HF is equal to the friction factor. Si friction factor po, so Darcy Weisbach friction factor, which depends on the type of flow, laminar or turbulent flow. So pagdating natin sa anong tawag dito? Sa machine design, no? So babalik ulit kayo o pag-aaralan nyo ulit itong ating Darcy Weisbach equation. So si friction factor ay nakukuha po sa ating mga table. So this is a constant, no? It is a factor provided by Darcy Weisbach through experimentation. So ito ay constant number or number obtained from tables. For example, meron ba tayong example dito? Wala. Okay. For example po, hanap ako ng mga friction factor for values. Ayan. Di ko inisip na mawawala ka pa. Tayo ay isa. Wala akong makita. Pero, kawag ang gusto lang sabihin ng sir na itong friction factor, kalimitan ay binibigay. Kung hindi po siya binibigay, dito tayo gagamit ng tinatawag po natin na Moody diagram na ituturo ko po mamaya kung paano gamitin si ating Moody diagram. Okay, so meron tayo ditong friction factor. Also, we have the length over diameter. Ano po ba yung length over diameter na tinutukoy? So si length over diameter po na tinutukoy natin ay length ng pipe in meters. Gaano kahaba yung pipe na ating pinag-uusapan? Bakit mahalagang haba? Dahil dyan nagpo-flow yung ating fluid, dyan natin na-check kung gaano kadami ang dinaanan niyang resistance to its flow. While the diameter, it will provide us the surface area ng ating dinadaanan po ng fluid. And the velocity squared over 2g, yan yung ating velocity head. Okay. So determining po ng ating friction factor. So kapag po ang ating friction factor ay within o na-identify natin na ang ating flow ay laminar. Pag sinabing laminar, then therefore it is less than 2,000. Then, if the flow is laminar, we could now proceed with the formula to obtain the friction factor, which is just 64 all over the Reynolds number. Kapag laminar po, automatic 64 over Reynolds number. Ano po ulit ang Reynolds number natin? Reynolds number is density multiplied to velocity multiplied to diameter multiplied to our dynamic viscosity with our unit na unitless po. No. So ito lang po ang gagamitin kapag na-identify nyo na ang ating flow ay laminar. Pero kapag ang flow po natin ay
turbulent, no? Kapag ang flow po natin ay turbulent, so the friction factor is determined using the Moody chart. So first, i-identify natin anong uri ba ng flow yung ating ah, meron sa ating fluid. Pero meron pa tayong isang equation na ginagamit to obtain the friction factor if we are talking about turbulent flow, which is greater than 4,000. So, ang friction factor formula for our turbulent flows is what we call as the Colebrook equation, which Colebrook equation is equal to 1 all over the square root ng ating friction factor. Ito po yung hinahanap natin. Kapag ito ay sinipsolve nyo, medyo mas matagal. Pero kapag po ating itineray na i dalawa kasi ang dalawang hinahanap, no? Ari po ay square root din ng f. Ayan, square root ng f. Let me just confirm. Baka nga hindi yung square root ng f. Hindi ko yata binigay lahat sa'yo. Roughness height of the pipe. Okay. 3.71 on the diameter. Wait lang, kino-confirm ko lang yung D. Hindi ata na ng tama ito. Alright. So this, yan. Ito yung J na tinutukoy dito, that's the diameter lang po. Siguro na mali lang ito ng hindi na proofread. Okay. So please correct that one. So diameter. So si Colebrook's equation natin is 1 all over the square root ng ating friction factor is equal to the negative 2 log of our roughness height of the pipe. So si roughness height of the pipe ay yun yung K, no? And this is in terms of unit length. Mga naka-millimeter kaya siya ay in terms no height. Then we have 3.71D as our diameter plus 2.51 all over our Reynolds number square root ng our friction factor. And this equation is again an empirical formula that is obtained through multiple experiment. Hindi siya yung nade-derive po. No? So si friction factor kapag po laminar, just 64 over the Reynolds number. Pero kapag siya turbulent ay gagamitin ang Colebrook equation. Pero ayoko naman kayong mas mahirapan po. Kaya meron tayong ginagamit na Moody chart. No? So paano po ba natin ginagamit si Moody chart? One moment po. Ayan, so huminga lang, sorry na. So steps to use the Moody chart. So para po magamit natin si ating Moody chart, yan. So first, kailangan alam natin yung ating Reynolds number. Again, ano pong formula ng Reynolds number natin? Reynolds number is density multiplied to velocity multiplied to diameter over the dynamic viscosity. So the Reynolds number indicates whether the flow is laminar, transitional, or turbulent. It is calculated as, so density multiplied to velocity multiplied to diameter over our dynamic viscosity. Kapag na-identify na po natin na ang ating Reynolds number, so it's either laminar or turbulent lang po. No, either laminar or turbulent. Then we are going to determine the relative roughness. So sa relative roughness po, kalimitan ito naman po ay binibigay. Pag po bumili kayo ng tubo, nakalagay po doon sa specification ng tubo yung tinatawag nating relative roughness. No? So this one is provided po dun sa ating mga appendix, tables, at specification ng mga tubo na binibili natin. Okay? So ngayon,
Kapag siya ay laminar, paano kukuhanin si friction factor? So pag laminar, gamitin lang yung 64 over Reynolds number. Pero kapag po siya ay turbulent, then let's proceed with using our Moody chart. So read the Moody chart. Una, pupunta tayo sa ating Reynolds number. I-check ang ating relative roughness, then makukuha natin si friction factor. So paano po iyon? Paano ito? Baka pwedeng i-rotate. Hindi ko yata. Alright. So una, for example, lang nakuha nating Reynolds number para masabi natin siya ay turbulent, so that should be greater than 4,000. So kung this is 1,000, no. So this is 10,000, 100,000, 1 million, 1 mil, 1 1 million? Ano sunod sa 1 million na may dagdag na zero? 10 million at 100 million. No. So, for example, meron tayong 10,000, no? 10,000 na Reynolds number. So, para magamit natin sa 10,000 na Reynolds number, ang una pong gagawin ay gagawa po tayo ng linya at susunsunin nyo yung linya noong ating 10,000. No? So, identify nyo lang dito kung siya man ay. So, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? So, 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kung siya ay pag sinabing 7, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hindi pala. Aray yung magiging aray papunta sa 10, 100, so 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,000. So, ganun tayo maglalagay ng values, no? So, estimation kung ano yung makukuha yung Reynolds number. So, for example, Reynolds number po natin ay equal kay 10,000 po. Then, sabi, ang atin daw pong relative pipe roughness is 5 times 10 raised to negative 4. Yes po. Kung may available daw po na room ng 8 a.m. Sino may sabi po? Si Ma'am Bakay po. Sabi may gamitin na ang Emilab 3. Ako dapat doon. Sige po. Okay. So relative roughness natin ay, for example, is 5 times 10 raised to negative 4. So roughness distance all over diameter. So ang gagawin nyo, hanapin dito si 5 raised to negative 4. Ayun. At ang sunod na gagawin ay susunsunin po yung curve ng relative roughness na yon. At kung saan po yung ating pinagtagpuan, kita yung pinagtagpuan, ilolocate naman po natin yung ating friction factor. So, ilolocate natin dito. So, our friction factor is approximately 0.033. So, this is 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10. 0. Ito ay 0.034. No? And friction factor, ang unit po ng ating friction factor ay unitless din po. So through our Moody chart, provided tayo ng Reynolds number at ng ating relative roughness, nakakuha tayo ng friction factor ng 0.034. Ganun lang po gumamit ng Moody chart. No, baka gamitin sa finals, pero sabi nga ni sir, ang finals ay huhugutin lang po ni sir sa inyong last page na yung 1 to 30 na problem set. No, kasi hindi ko na pinasagutan sa inyong problem set, at least i-try nyo man lang yun, no? Kasi baka yun ang sasama sa ating finals. Uy, hindi ko yata.
Question po so far for our major head loss or the frictional head loss. Question po. Wala pa pong tanong? Okay, thank you so much po. So, next one po, kung meron tayong major losses, meron din po tayong tinatawag na minor losses. Pagdating naman po natin kay minor losses occurs due to the changes in fluid flow caused by fittings, bends, bulbs, and other obstruction in the pipe. Though often smaller than the major losses, they can become significant in system with many fittings. So, kung mapapansin nyo, ito naman po yung ating minor losses. Meron lang po tayo ditong K, which K represents our loss coefficient, a value that is determined by the type of the fitting or the obstruction. Ano po ba yung mga fitting natin? Kung makikita nyo, meron po tayong tinatawag na mga um, elbow. Okay. Meron tayong mga elbow, meron tayo dito mga T, yan T. Meron ano pa? Ayun yung mga palikong ganon, no? Yan, yung mga pandugtungan. Yung mga ginagamit nating bends at fittings na yan, may losses din po siyang nakakreate kahit minimal lamang po. Kung mapapansin nyo rin yung formula natin, di ba kanina kapag major losses, ang formula lang naman natin ay F. Alo, yan. Di ba kapag ating major losses, ang formula natin is F L D times V squared over 2G. Diga? FL over D times V squared over 2G. Reconfirming. Sa major losses natin ay FL over D V squared over 2G. Then pagdating dito kay ating minor losses, naging K V squared over 2G. Meaning kapag atin pong frictional head loss or the major head loss, yung K po natin ay may formulang FL over D. Pero pag minor head loss, yung K po natin ay laging given provided by the fittings that was used. No. So ano po ba yung mga fittings na ginagamit natin? So kapag po meron tayo dito, yan. Kapag elbow, pag sinabi nating elbow ay yung papaganyan po ang itsura. Yan. So elbow po natin, meron po tayong 0.3 to 0.9. Within that range would be fine kung ano yung binigay sa problem, yun po ang gagamitin. Pag nakalagay naman sa problem na fully open gate valve, so this is our openings naman po, fully open gate valve, ibig sabihin meron tayong minor head loss coefficient na K is equal to 0.15. No, so ang mga ito ay binibigay naman po or always given kung meron tayong ang tawag doon, yung pag bumili kayo, meron kayong pwedeng mahinging table or pwedeng binibigay din ng mismong manufacturer yung mga coefficient pong ito. Alright? So for the total head loss, so sabi kanina ni sir, yung ating HL ay composed ng ating major and minor head losses. So ia-add lang natin siya sa exit point or ima-minus lang natin sa entry point, then we could obtain our equation. Alright? So, the practical application po nito, system design, optimizing efficiency, at saka troubleshooting. Let's try problem number, I think number 2 is better. Yan, problem number 2 to appreciate yung ating head loss. A water flows in the steel pipe. So, meron tayo ditong given.
diameter that is equal to 40 millimeter, our K, no, na equal kay 0.045 times 10 raised to negative 3 meter, our mu na equal po kay 0.001. Ay, anong hinahanap? Parang kulang ang problem. With our rate po na equal kay 1 liters per second. Ay, anong hinahanap? Ito yung ano hinahanap dito? Nakapiling ka na ano yung laman. Hmm. Ano hinahanap dito? Wait lang po ha, hinahanap ko lang kung ano yung hinahanap dito. Sorry na. Talaga. Yan. Itong K na to, ito rin yung ito. Yan ha. Yun din, yung kanina. Yung roughness height all over diameter. So ito yung K na yun. Kaya siya naka-meter po. Okay. So ang hinahanap po dito, let's put na lang, determine the friction factor coefficient po. Determine the friction factor and the head loss due to friction per meter length. Ibig sabihin, FHF lang. So ito po yung dalawang hinahanap. So let's first identify po yung ating friction factor. So friction factor po natin, friction factor formula ay nakadepende po kung ang flow natin ay laminar or turbulent. So for us to obtain or to identify the proper formula to be used, let's first identify our Reynolds number. So ano po ang Reynolds number? Density, velocity, diameter over dynamic viscosity. So our density, may binigay bang density? Hindi ko yata. Water. Water flows in a steel pipe. Therefore, density natin is 1,000 kilogram in every meter cube times our velocity. Provided ba tayo ng velocity? Wala po. So wala tayong velocity. May diameter po ba tayo? Meron po yung 40 millimeter all over 1,000 millimeter. All over, dynamic viscosity natin na 0.01 K meter seconds po. Okay? So, paano tayo kukuha ng velocity provided tayo ng ating rate? Q is equal to area multiplied to velocity. Therefore, yung 1 liter per second times in every 1,000 liters may 1 meter cube is equal to area natin is pi all over 4. May diameter ba? Meron po. 40 all over 1,000 squared times our velocity. So velocity will be equal to, ang kasagutan ay hindi po ate. So this is 1 all over 1,000. Alpha equals pi all over 4 times 40 all over 1,000 squared times alpha x.
Shipsol. Our velocity is 0.79577477155 meter per second po. No, so we now have our velocity. Substitute lang po dito so we could obtain our Reynolds number. Therefore, our Reynolds number is equal to 31830. Yeah, very good, Michael. Good job. Thank you, Barikinya. 98862. At from this Reynolds number, could you provide me, is this laminar or turbulent po? Please, anyone po? Is this laminar or turbulent? Neither. Transitional po. Are you sure, Idol Benjamin? Let's see ha. If Reynolds number is less than 2,000, that is laminar. If Reynolds number is greater than Turbulent. 1,000, then that is turbulent. Our answer is 31,830. Yes, Idol, go ahead po. Turbulent po. Very good. This one is turbulent. At kapag turbulent, ano po ang gagamitin nating formula for our friction factor? Pwede pong gumamit ng Brooks formula or pwede tayong gumamit ng ating Moody chart para hindi tayo mahirapan sa buhay. At paano gagamit ng Moody chart? Again, kailangan natin alam ang Reynolds number at ang pangalawang alam ay yung ating roughness coefficient. So paano natin kukuhanin si roughness coefficient? Provided tayo nitong E or nitong K na 0.045 times 10 raised to negative 3 meters. So let's have 0.045 times 10 raised to negative 3 meters all over diameter natin na 40 all over 1,000. While Reynolds number is equal to 31,830.98862 is equal to 0.045 exponent negative 3 all over 40 times 1,000. The answer is 1.125 times 10 raised to negative 3. Ito ay naka-meters din, so cancel lang po. So ito na yung ating MSCBT, sorry, nasanay sa heat transfer. Ito yung ating roughness coefficient. No. So ngayon, i-check na natin sa ating Moody chart. So let's go back with our Moody chart. So sa Moody chart natin, let me use another color po para nagsisave. O tandaan niyo yung ating values ha. Para hindi tayo balik-balik. O, color green naman. Ano daw po values ng ating Reynolds number? Again, 30 ano yun? 31,830.9886. Okay, 31 or 32,000. No, 32,000. Kung ito'y 10,000, 20. So 10,000, 20,000. So nandito yung ating tinatawag na 30,000. Angat lang ako ng konti. Siguro itong aking... Yan. Yan ang aking 32,000. Kita ga po yung color green? O burahin ko muna lahat. Yan. Burahin na lang muna natin lahat. Ulit, red tayo. So this is our 10,000. Ikita ang green. 10, 20, 30. So nandito ang 30,000. Ngayon 32 ang kailangan ko. So angat lang ako ng konti. Ayan. Yan yung aking Reynolds number na 32,000. No? Then ano daw pong value ng ating relative roughness?
yung ating roughness height over diameter? 1.25 times 10 raised to negative 3. Ang 1.25 times 10 raised to negative 3 ay 0.00125. Tama ba ako? So this is 1, hindi pala, 1, 2, 3. 0.001125. Ito po yung hahanapin natin, 0.001125. Okay. 0.002, 0.001. Ibig sabihin, aangat lang din ako ng konti mula dito. Susunsunin ko po ito. Ayun. Hanggang makita ko yung ating pinagtagpuan. Pag na-identify yung ating pinagtagpuan, gawa lang tayo ng straight line. Okay. Ibig sabihin, ano kaya ang value ng friction factor natin dito? Ang friction factor po natin ay around 0.0448. No? So, ang friction factor natin ay 0.048. Approximation lang po. Ibig sabihin, meron na tayo ditong friction factor. Ayan. Meron na tayo ditong from Moody chart, friction factor po natin is equal to 0.048. Ganon lang po gumamit ng ating Moody chart. No? So magkakaiba-iba kayo dyan ng values. Kasi nakadepende sa inyong approximation kasi nga gumagamit tayo ng chart. Okay? Katulad ng paggamit ng Mollier chart sa thermodynamics. Ngayon, ano pang sunod na hinahanap sa atin? Determine the HF. Okay, may F na tayo. Ano formula ng HF? Anyone? Anong formula ng HF? Equation po. Okay. Ang formula natin ng HF ay yung ating friction factor, length over diameter, P squared over 2G. May length ba tayong binigay? May length na bigay? Wala po, sir. So ano pong gagawin natin kapag wala pong binigay? Isusulat po natin sa ating problem ang ating gagawing assumption. No? So gagawa tayo ng assumption. Lagay natin, assumptions. Length is equal to 1 meter. Para hindi naman siya malaki ang epekto. Kung assumption mo ay 5, 10 meter, walang problema. Basta ilalagay mo yung iyong assumptions. Okay? So we have, kung pag walang binigay, no? So we have our friction factor 0.048 times our length na 1 meter times diameter po natin na 0.40 over 1,000. 0.04. No? Times V squared. Ang velocity natin, anong nakuha natin velocity kanina? 0.8 meter per second squared all over 2 times 9.81 meter per second. So what will be our HF, mga idol? Papindot naman po. Zero 0.0413893724. 724. Then ang unit po natin ay in meters. So ito na yung ating frictional head loss na hinahanap. Okay? Question po. Question for this one. Hindi ka ito na. Zoom out. Zoom in. Zoom out. Question? Anyone? Okay, walang tanong. So let's proceed with our problem number 3. So sa problem number 3 daw po,
The pipe has 75 millimeter diameter and discharges water to the atmosphere as shown in the figure. Ibig sabihin, lobat na si sir. Mabilis lang. Sasaksak ko lang po. Pero last problem naman ito na ating isosolve bago ko kayo i-dismiss. Yan. Ouch! Okay. Determine the velocity of flow and B. Hindi siya gumagana. Ay. Alright. So, determine the velocity of flow, find the discharge, and what is the absolute pressure at point 2. So again, kapag po fluid flow, kapag po ganitong mga problem, ang pinakaunang gagawin ay isulat ang given syempre. Given syempre muna tayo. So ano ba mga given natin dito? So meron ba, may velocity ba tayo sa point 1? O sige nga, may velocity ba tayo sa point 1? Sa tingin nyo? 0. 0. Bakit kaya 0? Kapag po ang flow ng fluid natin ay pababa, ang atin pong velocity ay equal to 0. Kasi nagkakaroon lang tayo ng velocity kapag horizontal ang ating flow. Ngayon, kapag po ganito, ibig sabihin yung tubig natin, kung gumalaw man, siya po ay pababa lang, pabawas lang. Ibig sabihin, we take that velocity that is equal to 0. No. Unlike dito, dahil ari open to the atmosphere, pwede po siyang bumulwak ng papaganto pa. So, ibig sabihin, meron tayong velocity 2. So, velocity 1 is equal to 0. Velocity 2, ito po yung ating hinahanap. Sunod, maglalagay kayo ng tinatawag po nating datum, no? Kung saan tayo magsisimula or saan tayo magtatapos. Okay? So, ang datum para makapag-provide lang tayo ng value ng z. Okay? Yung value po natin ng z or value natin ng height. So, anong gusto nating value kaya ng c para mas madali ang buhay ng mga Pilipino sa taong palad? Sir. So, dito na natin ilagay sa 1. Okay lang kaya? Pag sa 1 natin nilagay, dito na lang natin ilagay ang ating datum para sa pinakababa. Para standard tayo lagi kapag naglalagay ng datum. Yan. So dito ang ating Z2, ibig sabihin ito ang ating, ito pala ay Z3 dahil 0.3. Good morning po ma'am. This is Z1 at ito naman po ang ating Z2. Ito ang ating Z2. No, ibig sabihin, Z1 is equal to 2 meters. Z2, so this is velocity 3. Velocity 3. Para hindi kayo malito, kasi 3 point. Z2 is equal to 2 plus 1.4, 2 meters plus 1.4 meters, and Z3 is equal to 0. Okay? Meron pa po ba tayo mga pressure na tinutukoy dito? Okay, si P1 po natin, open siya sa atmosphere, so meron po tayo ditong nararamdaman na atmospheric pressure. Si P2 po, si P3 po natin, si P3, yun po ay hinahanap din natin. Ano pa? Pressure. May binigay ba tayong, dahil wala pong binigay na coefficient of loss K for the curvature fitting doon, hindi natin siya i-consider. Neglect all possible losses. At wala daw po tayong losses na
isasama. No? So let us try solving this. Bernoulli's equation lang pala ito. Okay. So Bernoulli's equation natin, HV plus HZ plus HP 111 is equal to HV2 plus HZ2 plus HP2. Okay. Ngayon, mag-identify lang kayo kung anong gusto nyong kuhanin. Point 1 to point 2 or point 1 diretso sa point 3 para magkaroon tayo ng iisa lang na equation. So ang gawin po natin ay equations between point 1 to point 3 agad. Ibig sabihin ay gagawin ni Sir lahat na point 3. Okay? Formula po, velocity 1 squared all over 2g plus z1 plus p1 all over fish is equal to velocity 2 squared all over 2g plus I'm sorry, 3 pala ito, 0.3 plus z3 plus p3 all over fish. Ngayon, may velocity 1 po ba tayo? Velocity 1 is equal to 0. Pwede ko na itong i-denote as 0. Okay? Pressure 1, may ATM tayo dyan. Si velocity 2, inahanap. Si Z3 ay equal po kay 0. I can denote this as 0. So, ang matitira na lang sa akin ay Z1 ko na 2 meters plus PATM all over fish is equal to velocity 2 natin na hinahanap over 2g. Ay, wait lang mga idol. Diameter and discharges water to the atmosphere. Ibig sabihin, if this is discharged to the atmosphere, ano yung pressure sa point 3? That is also P atmosphere. So P atmosphere din po yung ating pressure 3. Ibig sabihin, pressure 1 is equal to pressure 3. So pwede ko nang hindi ilagay. So ano lang natira sa atin? Ang natira sa atin is 2 meters is equal to velocity squared all over 2g. Makocompute na po natin ang ating velocity, which g is equal to 9.81. Ano po ang velocity? So 2 alpha equals alpha x squared all over 2 times 9.81. Again, inuulit ni Sir, bakit po na-cancel yung pressure? Dahil po sinabi sa problem na ang atin pong discharge is open also to the atmosphere. Kapag sila ay open to the atmosphere, we take pressure equal to 0. Bakit po equal to 0? Kasi ina-absolute natin, sila po ay kakansilan lang. Ibig sabihin, may pressure dito na positive, sa kabilang side ay may pressure na negative, equal to 0. Tala. Answer po. So velocity is equal to, very good Carl, it is 6.05 ba? Ba't magkaiba tayo ng very line? Pare, paulit niya ako. Hindi ka 6.26 pare. Pare, lumabas sa akin, 6.26418390 Pa-confirm nga ako, tol. With 9.81 na ating? Yun pa rin po nalo sa 6.05. 6.05. Bakit? O, try kong bago i-square. Multiply ko muna. Times 2. So, 2 times 2 times 9.81. Then square root. Answer is equal to square root ng answer. O, 6.26 talaga. Siya, pare-check ako ng mga values. Ha?
Baka may iba ka lang napindot or 9.8 lang, nakulangan. Yon. So 6.264183905 ang nalabas kay Sir po. So meter per second, this is our velocity 3. Okay? Kasi ang velocity 1 nga natin ay 0. So we now have our velocity 3. Then the next one daw po ay find the discharge. So discharge formula, area, multiply to velocity. May nagbago ba sa area nila? Wala naman po, no? So 75 millimeter diameter lang po. So pi all over 4 times 75 over 1,000 squared times 6.264183905 is equal to shift pi all over 4 times 75 over 1,000 squared. Ayan. Is equal to 0.02767431676 meter cube per second. And that is our discharge. Ngayon, may dinagdag na tanong. Ang tanong po sa number 3, what is the absolute? Yan. What is the absolute pressure? Yan. Absolute pressure po sa point 2. Sa point 2 naman po ngayon. Ibig sabihin, kanina, ang ating equation ay point 1 to point 3. Ngayon, gagawa tayo ng equation na point 2 to point 1. Ay, point 1 to point 2. So, insert blank page. Okay. Tingnan na lang yung drawing sa inyong sa inyong module at si Sir Ray dito magsusulat. Okay, mula dun sa drawing natin, Bernoulli's equation lang ulit. Dito buhay na buhay ka ba sa alam mo ang Bernoulli's equation? Ibig sabihin, ito naman ay from point 1 to 2. Okay, so HV1 natin, ang atin pong HV1 is V1 squared all over 2G plus Z1 plus P1 all over fish plus V2 is equal to V2 squared all over 2G plus Z2 plus P2 all over fish. So this will be equal po, meron ba tayong velocity 1? This is equal to 0. May elevation 1, that is 2 meters po. Then meron ba tayong pressure 1? That is also equal to 0, the same as pressure 2. Plus 0 is equal to velocity 2 squared. May velocity 2 kaya tayo? So velocity 2 natin ay may nagbago ba? Umangat tayo ng 1.4. Same diameter. Discharge there is also the discharge there. So velocity dito should be still the same. Tama ba ako? Still the same. Kasi wala naman nagbago ng constriction. Height ang nagbago. Check lang ni Sir ha kung tama ang aking 6.26418. Yes po. Yes, go ahead, Joshua. Pressure po yung hinahanap po. Pressure po na naka-absolute. Ay, ari pala pressure 2, hindi pressure 3. Thank you so much, Joshua, for that one. Ayan, nakala ko yung point 3 ang ating pinag-uusapan. Ari nga pala ay pressure 2 over fish. But still, si pressure 1 natin is equal to 0 kasi siya ay open to the atmosphere. Di ko yata Okay. So si velocity 2 squared natin dito, so dahil wala naman nagbago ng constriction,
katulad ng continuity equation natin, kung anong pumasok ay siya ring lalabas. Ibig sabihin, siya rin yung dumaan dun sa ating curvature, no? Dun sa siphon sa taas. Ibig sabihin, ang velocity to squared natin, palobat na, ay equal po kay 6.264183, 6.264183 squared all over 2 times 9.81 meters per second squared. Plus, ano po ang value ng Z2 natin? Ang C2 po natin is 2 meter plus 1.4 meter, which is 3.4 meters po. Plus, thank you so much sa kanina, no? Hinahanap natin ay P2 all over 9.81 times 1,000. Yan, ma-identify na natin. So, P2 is equal to, papindot po ulit ako mga idolo. Yun, negative. Sure, idol, negative. Okay, tatama yan kasi nga pala tumaas pala tayo. No, so that negative represents the direction nung ating but let me still check, no. 626 plus 3.4 minus 2 times 9.81 times 1,000. Ayan, negative 33,353. Negative 33,353.99433. Tama ga po tayo, paras tayo? Okay, so negative 333, this is in Pascal. Pero anong sabi ni Sir kahapon kapag po kumukuha tayo ng pressure sa Bernoulli's equation? It should always be in absolute. Ibig sabihin, ito'y gauge pa lang, no? Gauge pa lang. So para maging absolute siya, ibig sabihin P2 is equal to negative 33353.99433 Pascal plus atmospheric na 101,325 Pascal. Ano pong ating P2? Ginawa para sa'yo. 101,325 Pascal. So, ang magiging P2 po natin is equal to 67,971. Thank you, Joshua. 500,567 Pascals po. And this is our P2 or yung pressure dito sa point na to. Okay? Question po. Yun, thank you. Question? Yes, go ahead, Carl. Nag-iba ba nung hindi kompleto? Ito naman daw. Opo. Kung ano po, whole number po, wala pong decimal. Anong nangyari? Ulit Carl, sorry. Pag kumpleto po yung V, is magiging whole number po, wala pong decimal po magiging sagot. Whole number. Anong sagot? Kapag kompleto yung velocity? Tanggalin nyo lang po yung decimal. Yan po So, yung sagot. 33353 or 54? 5-4. Ayun. Wala namang problema dahil 99 naman, no? 54 Pascal. So kapag minus naman natin po, so 101,325 minus 333 54 ay equal po kay 67971 pa rin naman po. So wala namang kaso kay sir kung sobrang liit naman ng discrepancy. No, katulad ng exam nyo, pumapayag naman ako sa maliit na discrepancy. So this is our
pressure at point 2. Thank you so much, Carl. At so din sa kabila. Any other question aside from that one? Question? Clarification po? So that sums up our midterm semester, guys. So I would like to take this opportunity to thank all of you for the whole semester, for the whole happy semester. I enjoy being with you this semester po. No, mas na-enjoy ko ang summer na ito kaysa nung regular sem. No, yung mga kasama ko dati sa regular sem, so siguro mas na-enjoy nyo rin ngayong summer dahil mas maraming face-to-face, mas na-appreciate ko yung kayo mismo at while on class. So this problem solving po na to, baka dito si Sir kumuha ha. Ano lang. Yan, baka dito si Sir kumuha. Ay dito si Sir kukuha nung ating pang final exam. Para kayo ay mabawasan na. Kung madagdagan man, at least dito kumuha si Sir ng 5. Ayan, ang nagsabi na 5 ang kukuhanin ni Sir sa 1 to 13 ito. Tapos yung 2, o di surprise! At quiz number 2 po natin this coming Thursday. So please do prepare. Hahanap na lang si Sir ng room. Or pwede tayong or gusto nyo sa Wednesday na lang tayong quiz 2. Alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. 5 to 7 p.m. Basta kakausapin ko na lang kayo para dun sa time natin as well as for Saturday. No, so everyone, thank you so much. Sobrang thank you for this sem. I really enjoy this sem with you and I do hope may natutunan kayo and I do hope madadala nyo yan pag nag-flowma kayo sa akin. No? So thank you. Bye-bye everyone. See you on Thursday and I do hope you have very great week ahead. I love you po mga idol. Bye-bye po. Sir, ano po coverage ng quiz to po? Finals lang po. Module 3, 4, 5 lang po. Sige po. Po. Or gusto nyo cover to cover ang finals? Ayaw ka? Hindi. Okay, bye-bye po. You may now leave the meeting room and sing Di ko yata ginawa lahat. Thank you po, Sing. sir. Thank you po. Thank you, Hindi. mga idol. Thank Thank you. you.